Bago po natin pag-usapan si Senator De Lima, pag-usapan po muna natin itong mga nag-trending na post nitong mga nakaraang araw. Sabi dito, si Vice President Sara Duterte ay hindi daw po interesado na tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Sabi diyan, VP Sara Duterte walang planong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Well, bilang reaksyon, para sa akin, marami naman na tayong narinig na ganyang statement, no? Marami ng politiko nagsabi niyan, pero pagdating ng eleksyon, tumakbo pa rin po sila. Ano po? So, sa ngayon, hindi natin alam kung sincere or totoo yung sinasabi ni VP Sara, pero karapatan naman po niya yan, ano? So, siguro sa ngayon, wala siyang plano, hindi niya ambisyon maging presidente. Maaari pong magbago yan sa mga susunod na taon, lalo-lalo na sa pagdating ng 2028 election. Dalawang bagay yung nakikita ko. Una, siguro pinoprotektahan niya yung sarili niya dahil kung malalaman ng mga magiging katunggali niya sa 2028 na siya ay may planong tumakbo, maaring ilabas or humanap ng mga criticism na pwedeng ibato sa kanya ang kanyang mga magiging katunggali. So, strategy yan ng mga politiko, very much like I said, karapatan niya yan kung sa ngayon ay gusto niyang protektahan ang sarili niya at kung hindi niya talaga gustong tumakbo or wala siyang ambisyon, karapatan niya yan. Pero again, pwede pa pong magbago yan. At karapatan din naman niya na magbago ang isip, Yan po ay strategy ng mga politicians po natin. Isa pa, kung sincere siya sa sinabi niya, mabuti kung ganun, at least nakakapag-focus siya sa trabaho niya bilang Vice President at DepEd Secretary. Dahil napakalaki po ng problema ng education natin. Tignan niyo na lamang po ito, Sa dami ng problema, kakulangan sa classroom, bagsak ang quality ng education, kulang sa guro, siksikan, ang mga estudyante sa classroom, and yung mga kabataan natin, mga mag-aaral ay hindi pa ganun kagaling sa comprehension at pagbabasa. Ito, sabi dito, we have senior high school graduates who cannot read. So, grabe naman yon, 'di ba? Nakagraduate na po ng senior high school, hindi pa rin nakakabasa. Magka-college na sila. So, paano sila nagkaroon ng learning ng mga panahong kinder hanggang grade 6, hanggang junior high, hanggang senior high, kung hindi sila nakakabasa? Kung hindi marunong bumasa, definitely wala rin comprehension. So, paano nakagraduate, So, paano ba sinasadya ba na pag-graduate yan kahit hindi pa dapat or karapat dapat makagraduate, Kawawa naman. Ayan po ang sitwasyon ng edukasyon natin. This is a representation na ang kalidad ng edukasyon natin ay bagsak, So, kung sincere si VP Sara sa kanyang sinabi na hindi siya tatakbo sa 2028, well, sincere man or hindi, at least sa ngayon, yun yung kanyang sinasabi, mabuti yan na makapag-focus siya sa kanyang trabaho bilang Vice President at most especially bilang Education Secretary, So, ayan po yan po yung nakakaawa naman po ang ating mga kabataan. College na, hindi pa rin marunong magbasa. Sa ibang balita na nag-trending, talagang nakakalungkot yan. Ito, sabi naman dito, medyo nakakapikon naman. Sabi ng COMELEC officials, hindi daw nila alam kung sino may-ari or nagmamay-ari ng Smartmatic. Sabi dyan, COMELEC officials do not know who owns Smartmatic. Pambihira naman, Hindi natin alam kung ito ba'y seryoso or niloloko tayo. Sila yung kumuha ng Smartmatic para sa ginaganap na eleksyon natin, tapos hindi nila alam kung sino may-ari. Nakakapikon naman yun. Kaya hindi mo maiwasan na talagang may kakaibang nangyayari kapag eleksyon. Yung simpleng bagay, basic na impormasyon na dapat alam nila ay hindi nila alam, Grabe, ganun na ba talaga ang Pilipinas ngayon? And eto nga po, na-discuss ko na to ang pagpanaw po ng isang kritiko na talagang grabing mangutya kay Atty. Lenny, kay Chris Aquino at iba pang personalidad sa politics, yan ang pagpanaw po ni Bruce Rivera, Attorney Bruce Rivera. Samot-saring reaksyon ang inani ng balitang yan mula sa mga netizen. Ito pa, sabi dito, COMELEC is now investigating allegations that the owner of technology provider Smartmatic met with the camp of candidate before the 2022 presidential elections. So, iniimbestigahan na raw po, ng COMELEC yung di umano'y pakikipagkita ng Smartmatic sa kampo ng mga dating kumandidato noong 2022 election. Ako, to be honest, sa akin lang, hindi na pa ako umaasa na may kakahinatnan yan, Wala na nanalo na sila, Kung meron mang mali or illegal na nangyari doon, hindi na ako umaasa na mareresolve yan or malalaman natin ang totoo. Sobrang hirap na po niyang, alamin at it will take time, So, sana lang, magsilbing aral na lang ito sa atin sa susunod na eleksyon na kumuha ng matinong magpo-provide ng maayos na sistema ng eleksyon natin para mahalal talaga yung mga totoo, mga legit at matitinong kandidato. Hindi yung
nagbabayad, no? Hindi yung gumagawa ng hocus-pocus, no? Ilang naman po ang aking reaction dyan. Kaya naman po ako hindi na umaasa dyan dahil yun na nga, sabi ng Comelec, hindi nila kilala kung sino may-ari ng Smartmatic, tapos iimbestigahan pa nila yung sinasabing pakikipagkita ng Smartmatic sa mga politicians na tumakbo ng 2022. So parang naglolokohan na lang talaga tayo dito, no po. At ito, isa sa nakakaiyak na post na nabasa ko, sabi dito ni Lian Buwan, always believing daughter Laila was just in the US studying. De Lima gives her 90-year-old ailing mother Norma dollar bills. De Lima last visited mom in 2019 on a court for law. So parang sinasabi dyan na si Senator De Lima ay hindi sinabi sa nanay niya na siya ay nakakulong, at sinabi lamang niya na siya ay nag-aaral sa USA, no? Syempre siguro para maiwasan na yung mother niya ay mag-alala, ma-stress, no? Considering dun sa edad at kalagayan ng kanyang nanay. So talagang grabe yung tiniis ni Senator De Lima, no, at ng pamilya niya sa sinasabing unjust detention na ginawa sa kanya. And ito nga po, no, sabi dito ni Ryan Lingo, ladies and gentlemen, she's now on her track to clean her unclean name. Interview there, interview everywhere, and all of their topics is, huwag na natin banggitin yung mamang sinabi ni Ryan Lingo. Kilala nyo na. So, sa paligid ko, tama yung ginagawa ni Senator De Lima. Magpa-interview siya, ipahayag niya yung totoo, ipakita niya sa tao na nalampasan niya, napatunayan niya, na-dismiss yung mga kaso, napatunayan niya na inosente siya doon sa mga charges na isinampa sa kanya. At ang natitira na lamang na case ay napakahina na kaya siya po ay nakapag-bail. Tama na ipaalam niya sa buong Pilipinas, sa buong mundo, yung totoong nangyari. Na siya kinulong dahil sa mga kasong walang basihan na isinampa sa kanya. Walang matibay na ebidensya, no? Mga testimonies mismo ng prosecution witnesses ay binawi mismo ng mga witnesses na yon. So, ipaalam niya sa mga Pilipino dahil yan pong pagpapakulong sa kanya ang naging reason kung bakit nasira ang kanyang political career. Kung bakit maraming tao ang nagalit sa kanya, maraming tao ang pinagtawanan siya, kinutya, pati kung ano-anong panlalait at pagda-down ang ginawa sa kanya, no? Sobra po. Ginawa siya ng fake video. Yung pagkanta niya sa DOJ, sinabi na sa Bilibid yun, nagko-concert daw siya sa Bilibid. Sinira po yung kanyang karakter bilang tao, bilang babae, and bilang politician. Kaya ngayon, sana bigyan siya ng mas malusog na pangangatawan at mas mahabang buhay at mas well na pag-iisip para maipakita niya sa mga Pilipino, sa buong Pilipinas na mali ang akusasyon sa kanya at siya itinrato ng maling-mali noong mga panahon siya ikinulong. Para maipaliwanag niya sa atin lahat, lalong-lalo na sa mga napaniwala ng fake news at paninira, no, ng mga kalaban ni Senator De Lima sa politika, ng mga nagpakulong sa kanya, na maipaliwanag niya sa mga taong napaniwala, no, nalinlang na hindi totoo yung pinaniwalaan nila, no. Hanggang ngayon may mga nagpapaulit-ulit sa sinasabing video na hindi naman totoo, no, doon sa sinasabing adult video na yon, and doon sa pagkanta niya na hindi naman sa Bilibid, no. So ginawang malicious talaga, no. Mga kasinungalingan ng mga troll, mga fake news peddlers, no. So mahirap, pero sana mapakinggan siya ng mga Pilipino, ng mga tao, at maging malusog pa siya para makabalik siya at mapanagot niya yung mga taong dapat mapanagot sa hindi tamang pagpapakulong na ginawa sa kanya. So, yun lamang po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Kayo po, ano pong masasabi niyo sa mga binahagi ko sa inyo? Comment na lang po sa comment section below. Huwag niyong kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po.